So ito nga mga kabayan, meron po tayong kababayan na OFW. Napabalik na po siya ng ibang bansa. Nagbahagi po siya ng kanyang karanasan. Dahil ginamit niya na po ang OFW Travel Pass. Dahil nga po, yan na ang in-announce ng ating DMW. Na goodbye na nga tayo sa OAC. Pero pagdating niya sa airlines ay nireject po ang kanyang OFW Travel Pass. At siya po ay pinapunta sa OWADES mga kabayan. At dun ay sinabi rin na OAC pa po ang dapat gamitin. At yun ang hinahanap. Yun nga po, siya po ay nakalagpas na sa airlines pero pagdating sa immigration, kahit nakakuha na siya ng OAC ay OFW Travel Pass pa rin ang kanyang pinakita para subukan kung pwede pa rin ito. Kaya ang pangyayari mga kababayan, sa immigration ay nireject pa rin ang OFW Travel Pass. Dahil ang hinahanap nga po ay ang printed OAC. Kababayan, watch po natin ang shinare ni kababayan na video. Okay, ito na yung premise ko sa inyo, na-share ko sa inyo yung karanasan ko sa airport sa Pilipinas. Pagbalik ko dito sa abroad, galing bakasyon gamit ang OFW Travel Pass ko. So, unang-una, nagpunta ako sa airline check-in area na aeroplano dahil OFW ako, hiningan ako ng kopya or printed na OAC. At ang pinakita ko ay itong ating OFW Travel Pass. So, nang nakita ng crew ang OFW Travel Pass ko, sabi ng ground crew, punta daw ako sa OWA window at pakita itong OFW Travel Pass ko at bibigyan daw ako ng printed na OAC na may stamp na, saka babalik ako sa kanila para makuha ko yung boarding pass ko. So, nagpunta ako doon sa OWA window sa kabilang side at pinakita ko ang OFW Travel Pass ko. At tinanong ako doon, wala pa akong printed na OAC. Sabi ko naman, hindi ba enough itong Hindi ba enough itong OFW Travel Pass na nasa cellphone ko? Di ba ito na yung bago? Sagot naman ng personal ng OWA doon na kailangan talaga ng printed OAC. So, sinasabi niya, meron ka namang OFW Travel Pass, bibigyan kita ng printed OAC. So, binigyan ako ng maliit na form para bigyan daw ako niya ng printed OAC. Saka ko pa sinabi, ay, meron pala akong na-print na OAC ito. So, sabi niya, ayun, yun. So, tinanggap niya at sabay hingi sa aking Emirates ID. At yun, inisampan niya at bumalik ako doon sa airline, chicken area. Then, saka pa binigay sa akin yung boarding pass. So, dito na tayo sa pinaka-exciting na lugar, sa immigration area. So, pagpunta ko doon, binigay ko agad yung passport ko. Then, hinahanap ang aking Overseas Employment Certificate. Yung OEC, pero proud ako. Ay, ito, meron akong OFW Travel Pass. Para malaman ko kung ano ang reaksyon nila. Kabayan, nako, ito yung sagot ng immigration officer. Hinahanap namin yung printed OAC. Kung wala ka, punta ka doon sa OWA window. Kailangan may stamp galing sa kanila. Yan po at tatanggapin namin. At sabi ko naman with conviction, di ba sabi ng DMW, ito na yung bago? Sagot naman ng immigration officer, yung printed OAC ang kailangan naming i-present mo. So, punta ka na doon, kukuha ka ng printed OAC, then may stamp, ipakita sa amin. So, bigla kong binunot sa bag ko itong OAC ko, sabi ko, ito yung binigay sa akin, ito ba yun? Sabi ng immigration officer, yun pala yun, yun ang tanggapin namin. So, tinanggap nila, then tiningnan, saka pa ako pinapasok. So, meaning, yung goodbye OAC na sinasabi ng DMW, sa ngayon ay hindi pa nagkatotoo. So, kahit mag-present ka pa ng OFW Travel Pass, nido pa rin ng printed OAC. So, para walang hassle, kung may time pa, ang advice ko sa inyo, magdala-dala ng printed OAC. Mga bayan, sa mga uuwi ngayong taong 2026, ngayong January, ay ulit-ulitin ko pa rin ipapakita ang video na ito dahil ito po ang complete requirements papauwi natin sa Pilipinas, pabalik sa ibang bansa. Sa mga hindi pa nakapanood, dahil ang iba po ay hindi pa rin alam. Sa mga hindi pa nakakalam sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. 2026 OFW Updates Travel Requirements. Kabayan, pauwi ka ba ng bansang Pilipinas pero gusto mong malaman kung ano ang mga dokumentong kailangan mong ipakita pagdating mo sa airport? Narito po ang karagdagang kaalaman kung ano ang mga dokumentong kailangan nating ihanda kung tayo po ay uuwi sa bansang Pilipinas. Una, kailangan po natin dyan ng passport. Kung wala ka namang passport dahil hindi binigay ng inyong employer o kaya nawala, pwede po tayo mag-request ng travel documents sa Polo basta ikaw po ay final exit na at hindi na po babalik sa iyong employer. Pangalawa, exit visa. Pangatlo,
plane ticket at saka yung pang-apat po is e-travel registration. Tungkol naman po sa lahat ng mga OFW na magbabakasyon po sa Pilipinas, narito po ang karagdagang kaalaman kung ano ang mga dokumentong kailangan nyo pong ipakita pagdating nyo po sa airport kung kayo po ay babalik na sa inyong employer. Una, kailangan po natin dyan ng passport, at least valid po ito ng 6 months, entry visa, plane ticket, e-travel registration at saka OFW travel pass. Kung wala po kayong OFW travel pass, pwede nyo pa rin pong gamitin ang OEC. Kaya ugalihin po natin i-update ang ating contract information sa ating e-registration account sa website po ng DMW para hindi na po kayo mahirapang kumuha ng OFW travel pass o kaya OEC. Dahil pag once po na nakakuha na kayo ng exit clearance online, hindi nyo na po kailangan pang pumunta ng DMW or OWA para i-update po ang inyong contract information. Paalala ko rin po sa mga domestic workers, skilled workers na nag-change employer, skilled workers na first time po magbabakasyon sa Pilipinas, OFW direct hire, at saka yung mga Pilipinong gumamit po ng visit visa paalis po ng bansang Pilipinas at nagkaroon po sila ng employer sa ibang bansa. Kung kayo po ay magbabakasyon sa bansang Pilipinas, kailangan nyo pong ipa-verify ang inyong kontrata. Ang verified contract po, magagamit nyo po yan pag pumunta kayo ng OWA dahil hindi po updated ang inyong contract information sa inyong eGov.ph app o kaya sa inyong e-registration account. Paalala ko rin po sa lahat ng mga OFW na pauwi po ng bansang Pilipinas at meron po silang connecting flight, ugalihin po natin magtanong kung kailangan nyo po ba ng transit visa o kailangan nyo po ng declaration form. Paalala ko rin po sa mga OFW na may connecting flight po ng domestic flight, mas mabawa po ang kilo ng holiday po sa inyong plane ticket sa domestic flight po kumpara po sa international flight. Para iwas magbulta ng malaking halaga, ipakargo mo na lang ngayong gamit bago ka umuwi ng bansang Pilipinas. Paalala ko rin po sa mga domestic workers po na pauwi ng bansang Pilipinas, i-double check po natin kung meron na po talaga tayong final exit visa. Kadalasan po kasi hindi nagbibigay ang inyong employer ng copy ng inyong final exit visa. Ang sinasabi lang nila is meron na pero pagdating sa airport is hindi po nila nakikita sa system. Kaya ang resulta hindi natutuloy ang pag-uwi ng iba nating mga kababayan. Galihin din po nating magtanong sa mga staff airport, lalong-lalo na po kung meron tayong connecting flight. Hindi po pwede pabagal-bagal dito at palamya-lamya, kailangan pong pabilisan, lalong-lalo na kung ilang oras lang po ang layover mo papuntang next destination mo. Happy New Year 2026!